Ano yung title na binasa natin? Yung dishonest steward na tawag sa English, ano? Continuation to nung binasa natin last week. Ibig sabihin, ang mga nakikinig kay Jesus dito, yung mga disipulo niya, at may mga pariseo din. Sabi ko nga last time, parang ang hirap na maintindihin ng binabasa natin, basta kay Lucas. Ito ngayon, no, pinuri niya yung isang dishonest steward kasi nalaman niya na dishonest, paano paraan. Kasi sa panahon nila dati, lahat ng mga landlord, lahat ng mga may kaya, meron sila mga stewards o tagapangasiwa o katiwala. Ang problema lang, pagka hinihiraman ng pera at pera ng landlord yung hinihiram, pinapatungan nila. Parang yung mga yung mga tax collectors din doon na nagagalit din yung kapwa Hudyo nila kasi pinapatungan yung pera o kung ano man ang hinihiram, trigo, dito sa binasa natin trigo at saka langis. Nahuli siya. So sabi, tatanggalan ka ng trabaho. Nako, paano to? Hindi ko na kaya magtrabaho. Tapos nakakahiya magdemos. Win-win situation yung ginawa niya. Hindi naman siya papakulong dahil hindi naman niya ninakaw yung pera ng may-ari dahil pinatungan niya. Ang tinanggal niya dito, yung pinatong niyang halaga, kuya, kaya rin siya sabi, ilan lang isang hiniram mo, 100, o gawin mo na lang 50. Ibig sabihin, malamang 50 o kalahati nun yung pinatong niya. Sa trigo, 100, ginawa niya 80, malamang 2 bahagi yung pinatong niya. Napapanahon, ano? Napapanahon, sa nangyayari sa Pilipinas, may mga katiwala na binigyan ng obligasyon, trabaho na pagandahin ng Pilipinas pero sa napupunta. Pareho rin, no? Yung nangyayari nung panahon ng ating Panginoon, nangyayari din ngayon. Pero bakit niya ba pinuri ng Panginoon ang katiwala? Kasi nga, sinabi ko kanina, ang nakikinig dito, may mga disipulo, may mga pariseo. Sino ba yung mga pariseo? Yung tinatawag nila dati na makadiyos. Ang lahat iba makamundo, pero sila makadiyos. Yung katiwala, lagi matalino. Kasi alam niya na may tutulong sa kanya kasi, oy, binawasan ko utang mo ha. Ang tawag natin dito ngayon, utang na loob politics. Ibig sabihin, oy, may utang na loob ka sa akin ha, pagka nagutom ako, papakainin mo ako. Yun yung kinakatakot niya. So, naging matalino yung katiwala. Tinanggal niya yung kita niya, dapat, yung tongpats niya, na hindi niya naman makukuha kasi pag tinanggal ka na sa pagiging tagapangasiwa, hindi mo na rin makukuha yun eh. Ibig sabihin, hindi rin sa'yo yun. At yun ang tema ng binasa natin. Ang binasa natin, sinasabi dito, limited na yung time ng tagapangasiwa. Kakausapin kita. Pag kinausap ka, tanggal ka na sa trabaho. Yung dapat sa'yo, hindi sa'yo. Ganon din tayo, mga tao, no? Limited ang oras natin sa mundo. Merong oras, di ba? Lahat tayo may umpisa, may katapusan. May isilang. Tapos lahat ng meron tayo, hindi natin pag-aari. Ganon din, no? Yung tagapangasiwa, hindi niya naman pag-aari yun eh. Mapupunta rin sa may-ari yan. Babalik din sa landlord niya. Tayo, lahat ng pag-aari natin, hindi rin atin to. At limitado din ang oras natin. Yun ang tinuturo niya dito na maging matalino tayo. Gamitin natin kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon, mga resources natin, kung ano ba yan, time, talent, and treasure, kung anong binigay sa atin, gamitin natin para sa kaharian. Kasi ang binibigyan halaga dito, yung spiritual values. Dito, ang sinasabi lang, yung pangkatawan na pangangailangan mo mapupunuan dahil sa ginagawa mo na, ang tawag natin, utang na loob politics, ano? Pero ano pa yung mga spiritual na bagay? Hindi po tayo permanente dito.
Lalo na po yung mga may sakit na medyo malubha. So, gamitin po natin kung anong resources meron tayo. Kung may talino tayo para may ituro sa iba, kung ano dapat ituro, gamitin natin. Pag meron tayong sobrang pera na makakatulong sa iba, gamitin natin para sa kaharian ng Diyos. So, yung sinasabi ko lang dito, gamitin natin ang talino natin para hindi lang para sa pang material na bagay na matatanggap natin, kundi pati pang spiritual na biyaya, no? Na makarating tayo sa langit. Okay, good morning sa inyo. Tapos natin sa isang glory be, glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Hingin natin ang pagbasbas at panalangin ng ating mahal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Dear Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Good morning.